Si Mang Lito ay barangay tanod na sa kanilang lugar sa loob ng 8 taon. Wala siyang sweldo. Minsan, may honoraria pag may pondo. Pero madalas, wala. Kapag may away, siya ang unang pinapapunta. Kapag may nakawan, siya ang unang sinisisi. Bakit walang tanod? Pero kahit walang sweldo, kahit hindi kilala, naglilingkod pa rin siya. Kasi para kay Mang Lito, mahalaga ang tahimik na komunidad. Tanod man siya, tao rin siya. May pamilya, may takot, may pagod. Pero hindi niya hinahayaang maging hadlang yun sa kanyang tungkulin. Sa batas, hindi ka basta volunteer lang. Ayon sa Section 391 ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of the Philippines, pwedeng mag-organisa ng Barangay Tanod Brigade ang sangguniang barangay at ikaw ay opisyal na bahagi nito. Ayon din sa DILG guidelines, may mga kwalifikasyon at proseso bago maging tanod. Kailangang residente ka ng lugar, may good moral character, physically fit, at higit sa lahat, handang maglingkod. Kaya kung ikaw ay isang barangay tanod, itinuturing ka ng batas na bahagi ng peace and order machinery ng ating gobyerno. May respeto sa papel mo. May legal na kinikilalang responsibilidad ka. Kaya next time na may magsabing tanod ka lang, sabihin mong, oo, tanod ako. At sa simpleng paraan ko, ginagampanan ko ang batas. Hindi lahat kayang harapin ang gulo. Hindi lahat kayang magbantay ng gabi. Hindi lahat kayang magsakripisyo ng oras at tulog. Kapalit ang kaayusan ng barangay. Pero ikaw, tanod, ginagawa mo kahit walang kamera, kahit walang palakpak, sa bawat respeto mo sa tungkulin mo, nagiging inspirasyon ka. Hindi lang sa buong barangay, kundi sa buong lipunan. Kaya sa susunod na may magtanong kung ano ang silbi ng tanod, sabihin mo, ako ang unang inaasahan. Ako ang unang nag-aabot ng tulong. At ako ang unang may alam.